Magandang umaga po. Bago man lang mag-umpisa, ang problema nila, nais kong ibablog at itatanong, sinungaling ba si Matibag? Yan po ang ating topic sa ngayon. Pero bago lahat, patugtog muna tayo ng ating kanta na Toto Kausing Tirador. Ito po. Yan. Sa Pilipinas, kilala ang ang tindi. hindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, Ging Oceano. siya ang Oceano. hadlang. Watching from the Hindi ring. siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino Grace Line, magandang umaga po. Pangyarihan nila ay ina. Mapain kong binago dyan sa Nalos, Kemba, Sarangani. Magandang umaga. Kaya nang nasasakal siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang sukatan ng Buenos Dias, isang Banginyos, sa masa. Totoo kasing tirador. Totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi. Kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador. Ay, mga barkada ko na imailit at saka imailit dyan sa Balot Island, Sarangani. Mafia Mapita, sa inyo lang ako. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, Alagon man po sa mga pakat kailangang sagutin. Tano, Rosa 1 Brigade. Mafia Kapipita sa inyo lang ako. Ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang Sa mga karaya, dyan sa Iloilo, sa Panay, mayad nga aga, kaninyong tanan. Ang boses na hindi tatahimik sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan. Sa mga kamag-anak ko, dyan sa Bujol, dadyon kamo sa Bujol, maayong buntag. Sa Cebu, mga igagaw na ko sa Cebu, sa mga kausing family dyan sa Barili, Cebu, o sa Bantayan, Cebu, maayong buntag, kaninyong tanan. Kayang bilhin ang puso niyang matibay. Sa mga pagtoko, dyan sa Waray, mga Waray-Waray region, sa Biliran, Samar, Agalite, maayong, maupay ngaga. Sa mga Bicolano, Marhay Naga, sa mga Kapampangan, Mayap Abiga, Mayap Apak, sa mga Ilocano, Naimbag Abigat, sa mga Pangasinan, na Santos siya kabuasan. Sa taong bayan nagkatayo hanggang dulo ang paninindigan. Shout out sa anak ni Ging Oceano na tatrabaho sa SSS Quezon City. Si Mine Morning, Rebecca White. Okay, ang ating pag-usapan po sa ngayon, ladies and gentlemen, ay Matibag. Tibagin natin si Matibag. Pero bago ang lahat ng yan, let us sing the song of Sara muna.
Kasi may hearing, may ano ngayon si Sara eh. May tawag dito, may impeachment hearing ngayon. Ding, ding, ding. Okay. Ito po, kinumpos kong kantang ito para kay Sara Duterte. Pagbigyan nyo na ako, pakinggan nyo na. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Labandas, Si have a good day. Zaldi Toto, ikulong Abanda, niya. maayos agad, Toto. Tapang Tingnan at sa mo. malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Ang Boy, tagapanoble sa PhilHealth. pinakasikat nga events place sa Marvel, sa Selemas Place. Okay, ito na po ang ating pag-usapan sa ngayon. Alam mo, Michelle, si NBI agent Batibag, nagpalabas. Ara ka sa Los Angeles? Sige So, nagpalabas siya ng statement na wala raw siya bahay sa California. Nako, sa California, dyan sa LA. Hanapin ang bahay ni Batibag sa LA. Sa California, hindi ko alam kung sa LA. Ang bahay daw niya, $1,100,000. Pero tinatanggi niya. Malakas talaga tayo sa Sara. Maraming sumasakay sa ticket niya. So anyway, ang pakinggan natin, no, kasi 1 million. Binalita po ito ni Sasasot pero huli na. Ang naunang nagbalita nito ay si Boljakera Maharlika. Okay, pero pakinggan muna natin ang statement na nag-apologize si Sorogando Sasot na nagkamali daw siya kasi iba daw ang middle name na nag-usisa siya ang Melvin Matibag na may-ari ng mansion na asawa ni Marian Matibag ay iba daw pala middle name. Pero pakinggan natin ang balita ng pagtatanggi. Alam mo, pag may tinatanggi, ang hirap pagtanggi pag mayroong, prima facie evidence na eh. Ang pagtatanggi, alam mo, sa totoo lang ito pakinggan lang muna natin ang pagtatanggi. Bigyan natin ng subtitle na, ang pagtatanggi. Ito. Pagtatanggi. Ang pagtatanggi ni Matibag. Okay. Si NBI Director Melvin Matibag sa mga nagsasabing mayroon siya umanong mansion sa California. Ulitin ko lang. Muling pumalag si NBI Director Melvin Matibag sa mga nagsasabing mayroon siya umanong mansion sa California, USA. Nagsorry na rin ang isang DDS vlogger na nag-ungkat sa issue. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe. Humihingi na ng apology kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kilalang vlogger at Duterte supporter na si Sasa Hogado Sasot. Kaugnay ito sa kanyang social media post noong July 22 na deleted na rin ngayon. Sa nasabing post kasi, direktang iniugnay ni Sasot sa NBI Director ang isang mansyon sa Baldwin Place, Stevenson Ranch sa Los Angeles County, California, na nakapangalan sa isang Melvin Matibag at isang Ana Marie Matibag. Sa isinagawa raw niyang cross-verification sa iba pang public record sa US, sinabi niyang ang mga nakapangalan sa nasabing property ay hindi ang mag-asawang NBI Director Matibag at Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Aminado si Sasot, nakapangalan lang ng dalawang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang nakalagay na pangalan ng mga tunay na may-ari ng mansyon. Paliwanag pa ni Sasot, ang Matibag na may-ari ng mansyon ay may middle name na Binhoso. Gayong ang NBI Director, Alvarez ang middle name. Napagtanto rin daw niya na ang totoong pangalan ng misis ng NBI Director ay Ann Lourdes Matibag, malayo sa totoong may-ari na nagngangalang Ana Marie Laman Matibag.
Una nang inalmahan ng NBI chief ang pilit na pagkukonekta sa kanya sa nasabing property sa Amerika na tila bahagi raw ng mga hakbang para sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Sumalang bilang testigo ng prosekusyon si Matibag para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa vice o ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Dati nang itinanggi ni Matibag na wala siyang ari-arian sa nasabing lugar at lahat naman na niya ay nakadeklara sa kanyang salin maging ng kanyang may bahay. Lumang issue at fake news kung tawagin ng NBI Director ang paratang. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming maniwala mga ba kayo social dyan? media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita. Hindi ko alam kung naniwala si Michelle dyan. Alam mo, pagbalikan natin ang kwento niya mamaya. Papasok muna tayo sa interview ni... Tingnan natin ang interview ni Ted Filon kay Matibag. Yan. Ba ito na kayo po'y merong multi-million-dollar mansion sa California? Absolutely not true po. Hindi po. Wala po. Nandali, Oo, medyo... nagkakaproblema. Medyo, ito, sandali lang, Direktor. Wala Kasi, po kami nga rin. Opo, Juliet napuputol Bautista, tayo. sinungaling Importante na ito siya. na mapakinggan nila ng buo at sakto. Hindi ko alam kung na-i-impeach ang yung internet Hindi, signal. ayan na, dyan. ayan na. Malinaw Ayan, na ayan, ulit. okay, Oo, okay. doon po kayo ulit sa absolutely not true. Sige po. Absolutely not true po. At alam nyo nga po, nagsimula na tirahin yung credibility ko even before po akong i-present na witness. Nakita ko na po sa social media yung behavior po na kine-question na yung aking credibility. Tapos eventually, bigla po nilabas na may property raw ako dun sa Stevenson Ranch sa California, Lake County, na hindi man lang po nag-fact check. Ang masakit po nito kasi inireport to ng isang network na ngayon siya na yung ginagamit na content ng mga trolls, so to speak, para tirahin po yung aking personalidad Hindi ako troll, na gano'n. Pero pag binasa nyo nga po yun, originally po naglabas niyan yung si Sasot na pinangalanan ako, may kwento, 2004 ko raw nabili yung property, tapos ngayon iniloan ko po ulit. Ang dami na pong loopholes kagad pag tinignan. 2004, hindi pa po kami magkakilala ng asawa ko noon Kinasal po kami is 2015. 2012. Nawala yata. Apo, go sir. We're on. December You're on. 8. Ay, sorry po. 2015. Ito po, very funny talaga. Nasasabihin, hindi ka panipaniwala. Pero nagkataon, nung ni-research po natin, inimbestigahan, ang pangalan po nung may-ari ng bahay is Melvin Matibag. Pero Bihosano ang middle name niya. And he is married to Ana Marie Laman. Ang pangalan po ng asawa ko, Ann Matibag, Maria Reni Ann Lourdes Garcia Matibag. So nilink-link na po nila, nag-check sila ng property. At ako naman po, we do our own research also. We were able to get the deed. Kung pakailan nga nila binili, tama, 2004. Kung sino yung nakapirma, lumalabas po talaga na kawawa din po yung tao. Baka mapagdiskitahan ng mga nagagalit dun sa ganitong pangyayari. Puntahan yung bahay, alam nyo naman yung nangyari kay Yusek Claire sa ibang bansa. Puntahan yung bahay at baka mamaya salbahihin po yung bahay na hindi naman po sa amin talaga. At wala po kami pagmamayari na property po sa bahay, na bahay po sa ibang bansa. Sige, so what's your plan now regarding this issue? Well, I will file legal actions po, cases po, for those who are responsible. Kasi napaka-irresponsable naman po nung network na naglabas. Without fact-checking, napakadali naman pong i-check. Hindi po muna nag-check, ikinonect na kaagad. Sino kayong network? Baliktad po sila po yung umasa ron Billionaire News sa Channel? report ng isang vlogger, yung si Sasot nga po, binodcast nila na ngayon kumalat, gano'n na po nangyari, ginagamit ng content po ng mga gustong sirain po yung ating pong personalidad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, Interesting. informasyon. Interesting.
interesting kasi Melvin Matibag. Ang topic ko ay dininay mo. Pero let us see, we will weigh the both sides of the equation. Pero bago lahat yan, ilabas ko muna to, yung nilabas ni Maharlika. Pakinggan natin yung nilabas ni Maharlika. Boljakera! Ito na! Ito na! Ito na! Ito na! Ito na si Boljakera Maharlika. lang tayo sa pangalan ng kongresista niyang asawa. Di ba swak na swak? Ayan o, Matibag Melvin. Sa Yeah. history nitong bahay na ito, previous owner, ayan, 2006, Matibag. Ayan, 510 loan amount, pero binili ng worth $810,000 US dollars. Ito ang yaman, di ba? Ang yaman ng lolo niya. Hindi natin alam kung mayaman ba talaga siya or what. Kung ito ba yung asawa niya na kongresista na nasangkot doon sa flood control na 1 billion. Kami yan. So meron tayong nakitang article dito, papakita ko sa inyo. Villa Signa, o Signa, how do you pronounce that? Villa Signa o villasigna.com. Ang nakalagay dito, Attorney Melvin Matibag biography, early life, career, age, net worth. He also studied for a Master of Laws in Corporate and Finance Law at Wayne State University in the USA. This added knowledge in business law. It shows his wish to learn more. So meaning, nag-aaral siya sa Michigan. Pero syempre, hindi naman lahat na nag-aaral sa Michigan ay makakabili ka na ng bahay. So may nakita tayo, okay? So may nakita tayo dito sa public data, okay? Yan yung pangalan niya. Doon, itong Sterling Heights address na ito, wala naman akong kinalaman dito kasi hindi ko alam. Hindi ko naman siya nare-research, you know? So ngayon, tinitingnan natin dito na meron ngang certain Melvin Matibag, born on September 16, 1970. Okay? 55 years old na daw siya ngayon. I don't know, hindi ko alam yung kanyang address. So, merong address na, yan, 3878, ganyan-ganyan. Yan yung nakita nating address. Okay, so ngayon, mga kababayan, hindi ko makita yung bahay niya. Alright? Kung bahay niya ba talaga yun or what? Alright, gusto lang natin malaman yung background niya. Pero meron pang sinend sa atin na 2006, actually 2006 before ba siya pumasok sa politika or ano na ba yung racket niya in the past, kung si Erich Sylvester ay sa Porter Ranch, ito namang certain Melvin Matibag, right? Ang certain Melvin Matibag ay mayroong bahay sa 26023 Baldwin Place. Public record naman ito, okay? Ang ganda ng bahay, oh. Alright, sobrang, maganda yung area na yan, ha? Okay? Right. So ngayon, tinitignan natin to mga kababayan. Although, ang bahay, mukhang na-refinance ng 2025, no? Kasi, kung titignan mo dito, yung bahay is, ang price ngayon is 1.1 million, okay? 1.1 million o 1.2 na yan na yung value niya, right? So, tinignan natin yung owner history. Okay? Ang sabi kasi nagbigay sa atin ng information, Miss Marlica, may bahay yan dyan sa, may bahay daw sa Michigan at ito nga, itong bahay na ito. So, tinitignan ko, inaral ko tong history ng bahay. So, nakalagay naman dyan, na-acquire yung bahay, March 2006 pa. Okay? Ayan o, Matibag Melvin. Alright? Nakita niyo dyan. Alright? Sa history nitong bahay na ito, previous owner, ayan, 2006, Matibag. Ayan, 510 loan amount, pero binili ng worth $810,000 US dollars. Ito ang yaman, di ba? Ang yaman ng lolo niya. Hindi natin alam kung mayaman ba talaga siya or what. Ngayon, kung titignan nyo, nung July 2025, alright, from Melvin Matibag, okay, nung 2006, ang nakasulat na lang ngayon dito, okay, I mean, ang nakalagay sa public record, July 25, ang owner, okay, dalawa na, Melvin Matibag and Ana Marie Matibag. Di ba Ann ang pangalan ng asawa niya. But I'm not sure kung ito bang Melvin Matibag at Ana Marie Matibag na ito. Okay? Kasi walang maibigay sa atin na iba pang information yung informant natin. Kung ito ba yung asawa niya na kongresista na nasangkot doon sa flood control na 1 billion.
Pero kung titignan mo kasi 2006 pa binili ang bahay, ano? But ganun pa man, mga kababayan, okay, ang explanation ng kaibigan natin dyan na nasa real estate, okay? So kung makikita nyo dyan, noong 2006, ang nakalagay, di ba, Melvin Matibag, tapos yung sale price niyan is $810,000 US dollars. At nakalagay yung mortgage niya ay like $510,000 US dollars. Then nung July 2025, 'di ba, nag-additional ng homeowner, which is Ana Marie Matibag. Alright? Actually, may kaklase akong Ana Marie Matibag. Shout out sa iyo, Palangga. Bigla ko siyang naalala kasi friend kami sa Facebook. Iniisip ko tuloy baka kanya yan. Alright, but anyway, so makikita niyo Melvin Matibag at Ana Marie Matibag, 'di ba? So, posible din kasi na transfer nila, like, di ba may nakalagay dyan, wait, tignan natin, right? Matibag, living, ayan, Matibag, living and Matibag. I think living trust yan, ano? Yan yung, yan. Okay, from, ang ibig sabihin, sabi ng ating kaibigan, parang, nilipat yung title from isang owner lang, which is Melvin Matibag, at, pwedeng papunta nga dun sa transfer to living trust. Yun ang explanation niya. So, dinagdag yung asawa dyan sa owner, dyan sa title na yan. So, another owner yan. So, ngayon, mga kababayan, kung titignan mo yung timeline, matagal yan na binili. Alright? So, matagal yan na binili yung bahay. So, kaya sabi ko, mayaman ba siya? Okay? Saan ba nanggaling yung pera? Kung siya to, kasi maraming Espanyol na Matibag ang apelyido. Pero kung magbe-base lang tayo sa pangalan ng kongresista niyang asawa, 'di ba, swak na swak, no? Swak na swak yung pangalan. All right? So ang question naman, kung titingnan mo 2006, mayroon na siyang worth 810,000 na property, ngayon 1.2 million na. Actually, hindi ganoon kabilis yung yung pagtaas ng value ng bahay. 'Di ba? But ganoon pa man, okay, para sa kasi inaabangan nyo tong vlog na ito, okay? Ang source natin dyan, okay, tinatanong niya, okay, kung at that age, that was 2006, ilang years na yun? 20 years, okay, 20 years, kung 30 plus something years, 3 years old pa lang dyan si Matibag, napakayaman naman niyang abogado, super rich, di ba? Sabi ni Wilma, super rich siya ng bonggam-bonggam. So ngayon, ang gusto ko makita actually yung Michigan House. Hindi ko makita yung Michigan House kung talagang kailan binili yun. Di ba, magdi-dig in pa tayo. Pero yung bahay na yan, mga kababayan, 15 minutes away lang sa bahay ni Erich Sylvester. So ang question natin ngayon, yan ba ay si Director, okay? Si Tibag? Yan ba ay may property siya? Ang yaman, di ba? Yaan nyo. Minsan, malapit lang naman yan dito sa, sa atin. So baka pwede tayo magkape doon. Baka pwede tayo magkape. Ang question natin, talaga bang itong mga politiko, pag bumibili ba sila ng bahay, dapat magkakapit bahay sila? Like 15 to 20 minutes away lang dapat? Alright? Okay. So, yan ang natin, yung pagpapaliwanag natin. Kasi iniisip ko, may ibang pangalan kasi yung asawa ni yes, we're talking about dollars So ngayon, ang question natin dito, ito bang mga politiko talaga pag bumili sila ng bahay, dapat magkakapit bahay sila? Right? Hello, Jessica. Okay. Ang sabi ni Jessica, ang tanong ng bayan, saan galing ang cash na pera nila? Baka pinangalan lang sa ibang tao. Pwede yun, yung mga ganon. Yung kay Erich Sylvester, cash talaga binili yun. Okay? Ito mukhang itong certain Melvin Matibag mukhang na-refinance. Yan. So, ayan, tapos na yung kwento. Umasa na po sa third and final. Tapos na yung kwento ni Maharlika. So, ito na ngayon itatakil. Ipakita ko sa inyo yung dokumento. Sa dokumento po, walang middle name na nakalagay. Ipakita ko sa inyo yung dokumento. So, nakita nyo yan? Dokumento ng mga pag-aari. This page is part of a document. Do not discard.
May ano pa, may serial number, may bar number. California, County of Los Angeles. Sa Los Angeles nga, totoo ba tao? Oo. Sa, ayan. So, na-printed ito 7/24/2026. So, sa ano pa? So, ang nakalagay, recording requested by and when recorded mail to Melvin Matibag and Ana Marie Matibag, trustees, 26023 Baldwin Place, Stevenson Ranch, California, 91381. So, iyan nakalagay na may-ari Suppose, living trust ang ginawa na, living trust magaling mga abogado kasi kaya ginawa trust. Tapos yung nakalagay, grant deed, real property transfer is $80 or $0 documentary. Kasi siyempre, pinakita mula kay ang pangalan nito 2006 attorney nakapangalan na bili na ni Melvin Matibag. Tapos kay asawa niya na asawa niyang huli na si Ana Marie ay tin-transfer sa pangalan nilang dalawa at living trust. So the same person pa rin may-ari. So walang tax na binayaran. Okay? Okay. Anyway, kay Ana Marie ang nakalagay suppose ang transfer is exempt from the fee imposed by the government of California due to being recorded as a transfer of real property that is residential dwelling to an owner-occupier. So, ibig sabihin, in effect, walang transfer kasi from one name to another. Pero ang another name ay living trust ang dinugtong. Kasi sa Amerika, mahilig sila gumawa ng trust na personality trust, hindi po tao yan. Pangalan mo, Melvin Matibag, pero iba yung Melvin Matibag Living Trust. Ibang tao din yun. So pwede kaya lang, kinikilala rin sa California na isang tao lang yan, kaya walang tax consequence. So this is a transfer to a revocable living trust established for the benefit of the grantor and for the grantor's spouse and not pursuant to a sale. There is no consideration for this transfer, no real property transfer tax, documentary transfer tax, or city transfer tax in due. So grantors are Melvin Matibag and a married man in his role as in separate property. So siya lang, nung bago nilipat, siya lang isa may-ari. So grantees Melvin Matibag and Ana Marie Matibag, trustees. So as their successors in interest of the Melvin Matibag and Ana Marie Matibag Living Trust dated July 8, 2025. Nako. July 25, itong kasagsagan ng nakawan sa flood control. So mail statements. So itong pirma, tingnan nyo, ito ba yung pirma ni Melvin Matibag? Tingnan nyo. Yan. So yan po, ito pong ibang dokumento, Acknowledgement of Notary Public, Stated Missouri, County of Jackson. So on July 2, 2025, before me, Dr. Teresa Laverne Harris, a Notary Public, personally appeared Melvin Matibag, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person or persons whose names are subscribed to within the instrument and acknowledged to me that she, ibig sabihin, ito po yung dokumento na yung tinatag acknowledgement sa kanila sa Amerika. So, Dr. Teresa Laverne Harris. So, sandali lang rin. So, yan naman. Tapos, ang parsela, wait lang. So, ang parsela ay lot 119 sa track number 49762 in the County of Los Angeles, State of California as per map recorded in Book 1210, pages 50 to 56, inclusive of maps in the Office of the County Recorder. So, yan po yung mga nakalista. So, ang history ito, Bernard Wilson, grantee of 1% interest, June 20, 1950, as instrument through 3023 inclusive in Book 3
page 359, Harry Rosenberg. So ito mga history ng lupa. So, Exhibit A, description, non-exclusive easements for access. Okay? So, para mga incumbrance. So, iyan po ang ating nakita sa ngayon. Ngayon, ang huli kong ipakita sa inyo is this. Nag-research po ako sa law on probabilities. Sa recorded probability po. Ha? Sa law on probabilities po, lumalabas po ay 1 for every 22 quadrillion lang pwede magkakataon sa Amerika na mag-asawa na magkaroon ng parehong first name sa lalaki, first name sa babae, at saka last name sa lalaki, at saka last name sa babae. Ang probability, 1 out of 22 quadrillion. So because of the very, 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 very rare probability na magkaroon ng dalawang mag-asawa na parehong Melvin Matibag, ang lalaki at Mary Ann Matibag ang babae, very rare ang circumstance. Kaya pasensya ka na, ang sagot mo Melvin Matibag, paano to? Let you release an answer sa inyong page. Kahit sa anong announcement, rest assured ko may announcement kayo lalabas with regard to the issue of, kasi ang sagot mo lang, iba yung middle name. Iba yung middle name sa babae at sa lalaki. But then, it is always possible na iniba mong middle name mo doon. At saka mayroon tinatawag na change name eh. Malay mo, taktika mo yun para hindi ka mahuli. At kung mukhang lihitin mo naman pagbili mo kasi 2006 na-acquire. So, anong officer na ba noon? So, kung 2006, there is nothing to be afraid of. It's very matibag. So, why not? Ang problema lang ay hindi nasama sa salin. So, Kira TV, wala na mamasahan na director sa NBI ngayon. Sobrang sinungaling. Sayang yung pangalan ng NBI na tinitingala ng taong bayan. Wala na. National, kung sa mga Cebuano yan, National Bot Academy Investigation. Mga sinungaling talaga, mga buhaya. Pag buhaya, talaga sinungaling yan. Rosa de los Reyes, higa sila sa pera, laki ng bahay nila sa Amerika. O yun, Galaxy, good afternoon, Attorney Causing. Easy. Easy come, easy go. Tapos, Stephen Walk, na mahal ka dahil malapit ka magtanong. Okay. So, with that, hayaan na natin si Elvin Matibag na magpaliwanag. So, Matibag, natibag ka na ba? Okay. Hanggang dyan na muna. Paki-like, paki-subscribe, paki-share. Please lang. Para marami-rami, dadami ang ating kan. Kasi nasi-shadow ban ako ng mga tauhan ng mga vlogger ni BBM, mga troll ni BBM. Okay. Magtanong-tanong kayo, ay, malapit lang pala ito sa Kapkan, magkapit-bahay lang sila ni Eric Sylvester Tulfo. Magtanong-tanong kayo dyan, sa Maharlika. Magandang umaga po.